Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga paraan na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-umpisa na pong mag-apply para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo kakayod sa lahat ng mga OFW na patuloy na nanonood sa atin sa anong parte ng mundo, lalo na po dito sa may Saudi Arabia, sa Riyadh, Jeddah, Dammam at mga kakayod natin dyan sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas. Mga kakayod, linggo ngayon, 5:45 na po ng umaga dito sa Riyadh. Nakatapos lang din natin na manood ng live na misa sa Pilipinas. Kaya i-share ko lang po sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa video natin, kung ano yung homily para sa linggo na to at kung ano yung relation nito sa buhay natin bilang isang OFW. So, napag-usapan po sa gospel para ngayong linggo mga kakayod na pinapili or binigyan ng choice ni Jesus yung kanyang mga apostoles na 12 kung patuloy pa rin ba silang susunod sa kanya o gagaya sila doon sa karamihan na tumalikod na sa kanya at bumalik sa kanilang mga dating buhay. Pero sinagot yan ng isang apostol mga kakayod na sinabi na patuloy silang sasama, patuloy silang dadamay kay Jesus sa lahat ng panahon ng kanilang paglalakbay para maipalaganap yung mabuting salita ng kaligtasan ng Diyos. Mga kakayod, sa buhay po natin na OFW, binigyan po tayo ng choice ng Panginoon kung tatanggapin natin itong opportunity na to na malayo sa pamilya natin, na mag-isa lang habang nagtatrabaho sa ibang bansa, na kasama yung mga iba't ibang lahi, iba't ibang mga kultura at saka iba't iba yung mga pag-uugali. Tinanggap natin to mga kakayod na choice na binigay sa atin. Kaya kayanin natin mga kakayod at panindigan natin na sa choice na pagiging isang OFW, ma-improve natin yung ating pagkatao, kung ano man yung mga kahinaan natin, mabigyan natin ng pagpapahalaga lalo yung sarili natin dahil malayo tayo sa pamilya, at mas mapatibay natin yung sarili nating relasyon sa Panginoon. Mga kakayod, alam na natin mismo na hindi madali ang pagiging OFW. Hindi sagana sa lahat ng pangangailangan at marami ka talagang mga challenges na pwedeng mapagdaanan. Kaya sa choice na to mga kakayod, dapat alam natin kung paano mag-adjust, paano makisama, at paano maging matalino lalo na sa panahon ng pagtatrabaho. Mga kakayod, may isa sa alang-alang lang tayo para sigurado tayo na
hindi tayo mabigo sa mga choices na pwede nating piliin sa buhay na siguradong makuha natin yung mga targets natin. Kaya nagpunta tayo at nagtrabaho dito sa ibang bansa. Unang-unang isipin natin mga kakayod bago natin piliin yung isang pagpapasya o isang choice, yung tanong na makakabuti kaya sa atin to bilang isang tao. So sa pagpili natin mga kakayod o pinili natin na maging OFW, lagi nating isaalang-alang sa sarili natin na makabuti kaya sa akin to, makapagpatibay kaya to sa aking kalooban, makapag-improve kaya to sa aking kahinaan, at madadagdagan kaya yung aking kaalaman sa aking trabaho para sa susunod mas lumaki na yung sahod ko, magkaroon ako ng kunting puhunan, makapagsarili na ako ng negosyo. Yan yung mga example mga kakayod na naitanong mo ba bago ka mag-decide kung for improvement ba sa sarili mo yung papasukan mong choice at desisyon. Pangalawa mga kakayod, kung ang maging desisyon ko ba ay makabubuti para sa aking kapwa. OFW tayo mga kakayod, ito yung pinili nating landas. Makatulong ba tayo doon sa mga kamag-anak natin o kakilala na nangangailangan, hindi lang sa pinansyal na aspeto, pati na rin sa pagbibigay ng mga tips katulad ng ginagawa natin para sa mga nag-a-apply na maging OFW, para meron na po silang kaalaman, alam na po nila yung buhay natin dito, makakadiskarte na rin sila kung ano yung mga adjustments na gagawin nila, at mapayuhan na rin nila yung mga pamilya na suportahan sila habang nandito sila nagtatrabaho sa malayo. Isa yan sa mga pwedeng gawin natin na pagtulong sa ating kapwa habang tayo ay nandito sa ibang bansa para magtatrabaho bilang isang OFW. Pangatlo mga kakayod, na itanong natin sa ating sarili na ito yung napili natin na choice na binigay sa atin ng Panginoon na maging OFW tayo, kung ito ba ay isang landas na mas mapalapit tayo sa Kanya. Sample dyan mga kakayod na kung sa Pilipinas, doon tayo sa pamilya natin, hindi tayo masyadong madasalin sa Panginoon. Dito sa ibang bansa mga kakayod na nag-iisa na lang tayo, wala na tayong asawa, anak o magulang na masabihan natin kung ano yung mga problema natin na ma-encounter araw-araw, mas bigyan pa natin ng time mga kakayod ang Panginoon na lapitan, kausapin, magdasal, at lalong-lalo na po mga kakayod, humingi ng enlightenment pag meron tayong problema para bigyan niya tayo ng solusyon at lakas dahil nasa malayo tayo. At huwag po nating kalimutan mga kakayod na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya, proteksyon at mga magagandang nangyayari habang tayo ay nandito nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga kakayod, paki-comment naman po sa baba kung ano yung inyong mga naisipan sa ating mga pinag-usapan ngayon. At kung bago ka man po sa ating channel, pwede po bang makahingi ng isang like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. At malaking kasiyahan ko na po bilang tulong po sa ating munting channel. Mga kakayod, yung napag-usapan natin na refleksyon sa homily para ngayong araw ng linggo,
25th day ng August 2024. Ginagawa ko to para pagtibayin, bigyan ng lakas, bigyan ng bagong pag-asa yung mga kasamahan natin na OFW dito sa ibang bansa na patuloy na lumaban, magdasal at maniwala na sa lahat ng mga problema na pinagdaanan natin dito sa ibang bansa, may Panginoon tayong laging umaakay, nagmamahal, nagliligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng biyaya para po sa atin at saka sa pamilya natin doon sa Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay dapat talaga nauna at priority yung relasyon mo sa Panginoon, dahil pag magdasal ka, magsikap ka, susunod yan ang biyaya na para sa iyo at para sa pamilya mo. Hanggang dito na lang mga kakayod. Happy Sunday. God bless us all. Maraming salamat po.